Fund. Kumuha ng Pangulo, sinweldohan ng 2 million naman. Yung pala, wala naman palang ma-invest 2 taon. Nagmamadali ka, yung pala wala kang pagtutunguhang investment. Ay, yung nagmamadali, yung gumagawa ng sovereign fund, ginagawa pa lang yung batas, meron ka ng mga pinofocus kung saan mo ilalagay. Ayun. Eto pala, wala naman palang plano. Gusto lang nilang kunin yung pera. Kaya yung iba, hindi mo masisi kung maghinala. Ayun. O ngayon, di ba, inimbestiga yung NGCP. Akala mo maganda yung hangarin. Yung pala, gusto lang makuha ng Maharlika Investment Fund yung 20% nitong National Grid Corporation of the Philippines kasi wala silang maimbisan. Paano yun? Hindi nila malaman kung saan ilalagay yung pera, pinagkukuhan nila sa mga bangko na dapat pinapautang sa mga magsasaka, sa mga maliliit na mga negosyante, tinanggal nila. Nilagay nila sa Maharlika, wala naman palang pagtutunguhan. Mahigit 2 taong pang nakatiwangwang yung pera. Bino mo lost opportunity nito. Natin to last, inaasahang idedeklara na ng National Price Coordinating Council ang Food Security Emergency ngayong linggo. Ito ay inihag ng Department of Trade and Industry sa pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee sa Kamara kahapon. Ibig sabihin niyang di ba gusto na mag-declare ng food emergency? Opo. Oo, ibig sabihin wala nang makain ng mga Pilipino. Palpak yung food security program ng ating gobyerno. Kita mo, may lumabas na news gagawin daw 48 pesos per kilo yung bigas. Malayo sa 20 pesos na pangako, pero hindi lang yon. 48 pesos daw yung SRP, sabi ng ating Department of Agriculture. Pero kung magiging stable ang supply, may malaking kung. Hindi kung hey patchoy, iba naman yun. Sorry, ganun pala yun. Sorry ka na lang. Marami talagang kapuitan dito sa gobyerno Pag ganyan, wag na nating basahin to kasi puro kwet ang mayalaman natin. Katulad dito, nakakita mo Di ba, yung mga congressman natin, bumanat na naman. Iniimbestigahan daw yung National Grid Corporation of the Philippines. Opo. Yun pala ay gusto lang mag-invest ng gobyerno, yung Maharlika Fund na mahigit 2 taon nang nakatiwangwang doon, kinuha na nila etong mga bangko. Di ba tinatalakay natin yon noong nung isang araw? Opo. Di ba? Oh, yes. Na kinuhanan yung Land Bank, etc., kinuhanan yung Development Bank of the Philippines, kung ilang bilyon. Pagkatapos, pupunta sa Kongreso. Patataasin yung kapital kasi kinuha. Yun naman pala, nagmamadali sila noon, urgent daw, sabi ng Pangulo. Di ba, inapuran nila yon sa legislature na nagmamadali. Yes. Nagmamadali ka. Nung nagkaroon ng Maharlika Fund, di lumabas. Kengkoy daw, magulo. O inayos pa nila. Magbamadali lang ang gulo. Dinaayos. Nagkaroon ng Maharlika Fund. Kumuha ng Pangulo, sinweldohan ng 2 million naman. Yung pala, wala naman palang ma-invest 2 taon. Nagmamadali ka, yung pala wala kang pagtutunguhang investment. Ay, yung nagmamadali, yung gumagawa ng sovereign fund, ginagawa pa lang yung batas, meron ka ng mga pinofocus kung saan mo ilalagay. Ayun. Eto pala, wala naman palang plano. Gusto lang nilang kunin yung pera. Kaya yung iba, hindi mo masisi kung maghinala. Ayun. O ngayon, di ba, inimbestiga yung NGCP. Akala mo maganda yung hangarin. Yung pala, gusto lang makuha ng Maharlika Investment Fund yung 20% nitong National Grid Corporation of the Philippines kasi wala silang maimbisan. Paano yun? Hindi nila malaman kung saan ilalagay yung pera, pinagkukuhan nila sa mga bangko na dapat pinapautang sa mga magsasaka, sa mga maliliit na mga negosyante, tinanggal nila. Nilagay nila sa Maharlika, wala naman palang pagtutunguhan. Mahigit 2 taong pang nakatiwangwang yung pera, bino mo lost opportunity nito. Ngayon, sabi ng mga economic experts, mga investment experts, yan, masama pa itong ginagawa ng Maharlika Investment Fund. Kasi, kung kukunin mo itong 20% ng MGCP, ay magiging majority nung board ay noang pamahalaan. Dapat privatize nga ito. Privatize mo, baka nilagyan mo ng government funds. Kasi Maharlika government funds yan Paano yun? Kaya medyo
hindi maintindihan ng business community kung ipa-privatize mo, bago papasukan mo ng ng public Government. funds, ng government funds na ang mga board, ang mga miyembro ng board ay magiging ang pumipili ay ang gobyerno. Ba't mo pa Ayun. pinrivatize? Di na babaliktad yung privatization. Kasi ang mangyayari, matitira na lamang dun sa mga original na nag-invest. Yung Monte Oro Grid Resources at ng Kalaka High Power at ng yung sa State Grid Corporation of China. Okay sana yun. Sila na ang minority, tigdadalawa na lang sila. Kaya yung business community po natin nababahala. Etong sabi nitong isang analyst na nagsalita on condition of anonymity, ito ang nakakatakot, sabi niya. Here's the scary part. Itong nakakatakot daw. Okay. If they can do this to NGCP, kung magagawa nila to sa NGCP, an entity backed by one of the world's largest companies and some of the Philippines' richest individuals, na ito ay tinatag o ito ay pinondohan ng ilan sa mga pinakamalalaking mga kumpanya sa buong mundo at pinakamayayaman na mga tao rito sa Pilipinas, what's stopping them from doing it to anyone? Anong makapipigil sa kanila na gawin ito kahit kanino? Sabi niya, mahirap daw ito sa mga investors kasi hindi malinaw ang rules. Ayun. Pag pumasok kasi, kung ikaw investor at bilyon-bilyon ang ilalagay mo sa isang negosyo, dapat may projection yan. Hindi naman 100 pisong puhunan mo din. Hindi naman taya sa wedding ito eh. Laki. Dapat alam mo kung anong mangyayari doon sa pera mo over 10 years, 15 years, 20 years. Hindi biglang, kung nagpasok ka dyan, biglang papalitan yung patakaran. Hindi pwede yun. Walang mag-i-invest na rito. Ganun. Kaya bagsak na bagsak ang foreign direct investment natin eh. Very low. In so many years, the lowest dito sa ilalim ng pamahalang ito. Mabigat po ito. Nila yung style natin. Oo. Di ba, noon, kaya walang mag-invest sa China. Matagal na. Kasi nga, ganito ang style. Biglang iniiba yung rules. Binago na ng China yan. Ngayon, okay na mag-invest doon kasi set na yung rules. Tama na yung rules. Sa atin, tayo naman ang gumagawa. Mali. Oo. Naku. Kaya mabigat yan eh. Yung sinasabi kong Maharlika Investment Fund. Sovereign fund, dapat yan sa ibang lugar ini-invest. Bakit dito ini-invest? Bakit para guluhin? Yung may investment na eh. Okay na yung NGCP. Bago, para ma-pressure. Ito pang masama dyan eh. Kung baga sa kwan, binraso pa nila, binuli pa nila. Pinaimbestigahan pa nila. Oh my God. Kay doon sa isang kaibigan natin, paborito natin, di ba? Si Dam Fernandez. Binara naman ni Rufus Rodriguez yata at saka ni Marcoleta kasi yung mga hinihingi niya, hindi naman kasi niya naintindihan ang ginagawa niya. Oh my God. Baka hinihingi yung dokumento, wala daw kaugnayan doon sa iniimbestiga niya. Oh my God. Pangharas lang para hindi pumalag itong MGCP na papasukan sila ng Maharlika Investment Fund. Sapilitan ito eh. Sapilitan, brasuhan ito. Puwersahan ito. Anyway, grabe talaga. Anyway, sa notang yan, mga kasama, ay magpapaalam na tayo at magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Kasama si kapatid na Jen Patrolya at Rob de la Cruz. yan po, kaya po wag kayong aalis. Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. At kasama si Miss Juvie de Guzman. Nag-iwan po ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At titibo sa iyong kaisipan na Wag Nakiki Appeal! At oras, alas 12 ng tanghali. tanghali. Yes, yes, 1, 2, 3. Yeah!